Good afternoon, Village. Good afternoon po. So ngayon pong hapon pong ito, last week po, na-discuss po ni Coach po sa atin yung pong Romans 7. At ngayon naman po, gusto ko pong pag-aralan po natin kung ano ba yung sinasabi ho ng Romans chapter 8. Romans chapter 8, verse 1. Kaya nga, hindi nahahatulang maparusahan ang mga taong nakipag-isa kay Kristo Jesus. Wala na ako sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sapagkat pinalaya na ako ng kapangyarihan ng Espiritong nagbibigay buhay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. Sinugod niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang pawiin ang kasalanan. Sa gayon, hinatulan na niya ang kasalanang umaalipin sa tao. Ginawa ito ng Diyos upang ang panuntunan ng kautusan ay matupad sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa hilig ng laman. At ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinahalagahan kundi ang mga bagay na ukol sa laman, ngunit ang mga namumuhay ayon sa Espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay na espiritual. Ang pagsunod sa hiling ng laman ay naghahatid sa kamatayan, ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Kaya nga kapag sinunod ng tao ang mga hilig ng laman, siya nagiging kaaway ng Diyos sapagkat hindi niya sinusunod ang batas ng Diyos. At talaga namang hindi niya kayang sundin ito. At ang nabubuhay ayon sa hiling ng laman ay hindi maaring kalugdan ng Diyos. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, nananatili na sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyon. Ngunit dahil nananahan na sa inyo si Kristo, mamamatay man ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, ang Espiritu naman ninyo ay buhay, sapagkat itinuturing kayong matuwid ng Diyos. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, na siyang muling bumuhay kay Kristo, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamamagitan din ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo. Tayo po yumuko, tayo po manalangin. Sinasamba ka namin, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Kayo po na Diyos na tapat, Diyos na may gawa ng langit at ng lupa. Salamat po dahil kayo po ang mabuting Diyos na lagi ho namin kasama. Sa amin hong mga buhay, Panginoon, sa amin hong lakbayin po bilang isang mga tagasunod ho ninyo, Panginoon. Everyday, Panginoon, na amin hong buhay, kayo po ay amin hong nararanasan, O Diyos. Ang inyo pong grasya at habag ay lagi hong sariwa bawat umaga, O Diyos. Tunay po na kayo po ay tapat, kayo po ay dakila. This afternoon, Panginoon, samahan niyo po kami sa pag-aaral po ng inyong salita. We pray, Panginoon, na mangusap po kayo sa puso ng bawat isang naririto. At kayo po ang patuloy na magbago ng buhay at ang puso po ng mga taong nakikinig. Salamat po, Panginoon. Sa inyo po namin ibinabalik ang lahat ng papurit pagsamba. In Jesus' name, Amen. Okay. Tuloy lang po natin. Sabi mo ng verse 12, mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hiling ng laman, kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa katawang makalaman. So nitong mga nakaraan pong linggo, na unawaan po natin na hindi na ho tayo saklaw po ng kautusan or hindi na ho tayo under po ng law, kundi under na ho tayo ng Sino ho yan nandito po ng mga nakaraang linggo? Hindi na ho tayo under ho ng kautusan, tayo po ay under na ho tayo ng grace ho ng Diyos. No, dahil tayo po mga tao, hindi ho natin kaya hong iligtas ang atin hong mga sarili. Pero ang Diyos gumawa ho ng paraan, siya na ho yung gumawa ho ng way para ho
maligtas ho tayo, mapatawad ho tayo sa atin hong mga kasalanan, at doon ho sa pagkamatay po ng Panginoong Hesus, dahil ho sa dugo ng Panginoong Hesus na nabubuhos sa krus ng Kalbaryo, no, yun ho yung naglinis ho sa atin. Sabi ho ng scripture, without shedding the blood, no, there are no forgiveness of sin. Hindi ho tayo mapapatawad do sa atin ng mga kasalanan kung hindi ho dahil ho sa Panginoong Hesus. At kaya ho tayo nagiging matuwid ho sa paningin ho ng Panginoon. It's not because of our good works, pero ito ho ay dahil po sa atin hong pananampalataya ho sa Panginoong Hesus. At ito nga po, sinasabi ho dito ni Paul, na hindi na ho tayo, kung hindi na ho tayo under po ng kautusan, the same time po, hindi na rin ho tayo under po ng atin hong mga, ng kasalanan. Hindi na ho tayo alipin ho ng kasalanan kasi ho, pinalaya na po tayo ng Panginoong Hesus sa atin hong mga kasalanan. Kaya ho, pinapaliwanag niya ho dito, sabi niya ho, mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman, kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa katawang makalaman. Sapagkat mamatay man kayo, kung mamuhay man kayo, sa katawang makalaman, ngunit pinatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. Ang lahat ng pinatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos, sapagkat hindi ibinigay ng Diyos ang Espiritu upang kayo gawing alipin, namumuhay sa takot. Sa halip, ibinigay sa inyo ng Espiritu, ang Espiritu upang kayo gawing anak ng Diyos, kaya makakatawag tayo sa Kanya ng Ama, Ama ko. Ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo mga anak ng Diyos at yamang mga anak, tayo mga tagapagmana ng Diyos, kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo kasama niya sa pagtitiis, tayo makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Verse 18, para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang mahayag sa atin balang araw, sapagkat nananabik ang sangnilikha na ihahayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Nabigo ang sangnilikha hindi dahil sa kautusan nito, kundi dahil itinulot iyon ng Diyos. Gayunman, nagbigay rin siya ng pag-asa na ang lahat ng nilikha ay pinalaya ng Diyos upang hindi na ito mabulok at upang makabahagi ito sa maluwalhating kalayaan ng mga anak ng Diyos. Gayon naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya't ang Espiritu ang dumaraing para sa atin sa paraang hindi natin kayang sambitin. At ang Diyos na siyang nakakasaliksik ng puso ng tao, ang siyang nakakaalam kung paano ang kaloob ng Espiritu. Sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa hinirang ayon sa kalooban ng Diyos. Alam natin, sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa atin, para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Sila ang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Sabi ko nga po kanina, yung kinakaharap po ng mundo ho natin, ng mga youth po, kasi hindi ho biro hong bagay. Pero dito ho natin makikita po na meron hong Diyos po na kumikilos po at meron hong gumagawa ho siya ng ways po eh. Sabi ho ng verse 28 sa English po, basahin ho natin. And we know that in all things, God works for good, for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Sino na po dito yung almost 5 years na po na sinasabi ho nila na sila po ay
Christian. Wala po. Lahat ho tayo, mga 3 years pa lang. Okay. Okay. Ito natin makikita po, na, sabi ko po, yun yung buhay po natin na tayo po ng mga nakakilala ho sa Panginoon, it's not easy po. Hindi ho siya madali. Kasi kung isipin ho natin yung buhay po, na wala ho ang Diyos ho sa atin, hindi ho mahirap po yung buhay. Wala ho tayong pakialam kung meron ho tayong kasalanan hong nagagawa. Wala ho tayong pakialam kung meron ho tayong mga bagay po na hindi ho nagagawa na hindi ho kalooban ho ng Diyos. Kasi malayo ho tayo sa Panginoon Pero ito ho yung, pero tayo ho yung mga tao po na meron tamang relasyon ho sa Panginoon. Kaya ito ho yung sabi ho sa atin Alam natin na ang lahat ng bagay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Dahil sila mga tinawag ayon sa Kanyang layunin, sapagkat sa mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging sa Kanya, tamang ito'y pinili niya upang maging tulad ng Kanyang anak. Sa gayon, ang anak ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid at ang mga pinili niya noon pang una ay Kanyang tinawag at ang mga tinawag ay Kanya ring pinawalang sala. At ang mga pinawalang sala ay Kanyang binahagingan ng Kanyang kaluwalhatian. Verse 31 po. Ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay sa atin ang lahat ng bagay? Sino ang makakapagharap sa paratang laban sa hinirang ng Diyos? Gayon ang Diyos ang nagpawalang sala sa kanila. Sino ang hatol na sila'y parusahan? Si Kristo Jesus na pinatay, ngunit higit sa lahat ay muling binuhay. Ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin. Sino ang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya, ang kapaghitaan, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, o kamatayan. Ayon sa nasusulat, dahil po sa inyo'y buong araw kaming pinapatay, turing nila sa amin ay mga tupang pangkatay. Hindi. Sa lahat ng mga ito'y tayo siguradong magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin, sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan, ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon. Sino dito sa atin yung sobrang na-overwhelm na sa atin ng mga buhay? Sino na dito yung sobra na pong na-pressure po dahil sa mga nangyayari? Students, meron na tayong sem break, Pero tanong ko sa atin, ano yung mga bagay po na sobra tayong nape-pressure po? Ano yung mga bagay po na kapag iniisip po natin na, alam niyo yun, nakakapagod. Iniisip pa lang natin na papagod na tayo. Meron ba? Yung mga bayarin natin, yung ating mga activities, yun mga utang po natin na, alam niyo yun, hindi na natin alam kung saan kukunin po. Yun mga, hindi na natin alam kung paano natin sila mababayaran po. Kasi from day to day po, kailangan natin mag-survive. And sa mga students naman po, lalo na yung mga college students, kung dati hindi natin iniisip po yun tuition fee kasi meron tayong mga magulang pero time after time po, doon natin nare-realize na
Hindi pala biro na hanapin yung pera. No? Hindi ho siya, hindi lang ho just snap of a finger po, meron na hong darating. Yan ho yung mga bagay po na sobra hong nakaka-overwhelm po eh. Sabi ho, kaya nga po kailangan ho natin na malaman po kung ano ho yung stand ho natin, kung ano po yung reason po kung bakit ho tayo nabubuhay. Kasi kahit dumaan ho tayo sa iba't iba hong klase ho ng sufferings, ano man hong pagsubok po yung pagdaanan ho natin, alam ho natin yung foundation ho natin, alam ho natin kung sino ho tayo at sino ho yung kasama ho natin. Minin na ho natin, meron ho mga times po sa buhay ho natin na parang ayaw na ho natin magpatuloy. Hindi naman ho lagi ho tayong okay. As Christians po, as a student, as a parent, as a young adult, aminin na ho natin na yung buhay ho natin or tayo ho mismo, hindi naman ho tayo laging okay eh. Meron hong mga times sa buhay ho natin na talaga hong lalagpak ho tayo. At doon sa paglagpak ho natin, doon ho natin makikita po ang kamay ho ng Diyos. Alam niyo, ito yung sabi ho ni Paul, itong Romans 8, kahit ano ho yung mga maranasan ho natin na problema, all things work together for our good. Hindi ko alam kung ano po yung mga bagay po na experience ho natin sa mga panahon ho ngayon, pero ito yung sinasabi ho ni Paul eh. Kasama ho natin ang Panginoon and we are more than conquerors. Sabi ho dun sa verse po, kasi kasama ho natin ang Panginoon eh. Pero hindi ho ibig sabihin na wala na ho tayong gagawin. Gusto ko lang ho na maunawaan ho ng bawat isa na meron hong Diyos po na tumutulong ho sa atin. Meron hong Diyos po na gumagabay ho sa atin. Sabi ho ng scripture, na tayo po, na mga binagaw ng Panginoong Hesus, tayo ho yung mga tao na meron na hong totoong purpose ang buhay. Sabihin ho natin purpose. When we say purpose po, ito ho yung dahilan po or reason po, pero bilang mga tao po, hindi ho tayo yung magde-decide kung ano po yung sa tingin ho natin ay purpose ho natin. Hindi ho tayo pwedeng magsalita na sabihin, ay, baka ito yung pinapagawa sa akin, baka ito yung purpose ko sa buhay. Alam niyo, para malaman ho natin yun yung purpose ho natin. Tingnan niyo po yung katabi po ninyo, sabihin niyo sa kanya, alam mo, para malaman mo yung purpose mo sa buhay. Tanong mo sa Panginoon. Lumapit ka sa Panginoon. Lumapit ho tayo sa Panginoon kasi hindi ho tayo yung magde-decide eh. Hindi ho tayo yung magdadrive ho ng buhay ho natin, kundi hahayaan ho natin ang Panginoong Hesus. Hahayaan ho natin ang Diyos na siyang magbigay po, magpaalam ho ng purpose ho natin ho sa buhay. Para kapag dumating ho yung time na ang gulo po, magulo yung family, magulo po yung nangyayari ho sa trabaho, hindi ho tayo mawiwindang. Ano man ho yung ma-experience ho natin personally, madapa man ho tayo, manghina man ho tayo, alam ho natin kung bakit ho tayo nagpapatuloy. Kasi habag at grasya ho ng Panginoong Hesus, kaya ho tayo nandito. Hindi ho natin pwedeng sabihin na, hindi, malakas pa ako eh. Bata pa ako eh. Marami akong resources, kaya kong mag-survive. Kaya ko yung buong araw, kaya kong gawin lahat ng mga bagay na gusto kong gawin kasi meron ako nito. Gusto ko na makita ho ng bawat isa na kasama ho natin ho ang Panginoon. At yun ho mga bagay ho na meron ho tayo,
galing ho sa Panginoon. Ano po? Gusto ko na makita ho ng bawat isa na tayo po bilang tao, kailangan ho natin ng Panginoon kasi ho, siya ho yung totoong dahilan kung bakit ho tayo nandito. Siya ho yung totoong dahilan kung bakit ho tayo nag-exist. In this world po, sabi nga po, yun hong conqueror po, pag sinabi hong conqueror, hindi naman ho ito ibig sabihin ho na maging exempted na ho tayo dahil nasa atin ang Panginoong Hesus, magtatagumpay tayo lagi. Hindi naman ho sa ganong way po na kapag nasa atin ang Panginoon, lahat ng gagawin ko, magiging successful. Hindi naman ho ganon wala na hong problema. Sabi ho ng verse 38, sapagkat nagtitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, o mga kapangyarihan, ang kasulukuyan o ang hinaharap. Yan ho ang pag-ibig ho ng Diyos sa atin. Hindi ho tayo kayang ihiwalay ho ng kahit anong bagay. Isipin na ho natin yung mga bagay po na words po na pwede hong mangyari ho sa atin na once na nakakilala ho tayo sa Panginoon. Lahat ho ng bagay na isip po natin, pag mula po na nakakilala ho tayo sa Panginoon, hindi ho niya tayong kayang ihiwalay sa pag-ibig ho ng Diyos. Kaya tingnan niyo po yung katabi po ninyo. Kalbitin mo siya. Sabi mo, huwag ka muna matulog. Huwag mo muna tayong matulog. No. Kasi alam niyo po, bisan sa buhay, kaya hindi na ho tayo nakakapagpatuloy, hindi na ho tayo lumalaban sa buhay, hindi na ho natin bibigay ho yung best ho natin. Alam niyo kung bakit? Kasi nawawala na ho sa atin yun hong dahilan ho kung bakit ho natin ginagawa ho yung mga bagay po na ginagawa ho natin ngayon. Meron ng mga matatagal na po dito, may mga ministry leaders po tayo na sobrang tatagal na po sa ministry. Pero tanongin niyo ho sila, bakit hanggang ngayon, ganun pa rin ho yung paglilingkod ho nila sa Panginoon? Bakit hanggang ngayon po, andun pa rin ho yung pagmamahal ho nila sa gawain? Kahit andun na po kahit may mga times po na alam niyo, sila na lang mag-isa. Alam niyo po, nung nag-start po ako bilang isang mananampalataya, kagaya din ho ninyo, ang dami hong itinuro ho sa akin ng Panginoon and at the same time po, ng mga leaders ko, ng mga pastors ho natin. Gusto kong ikwento ho sa inyo kasi ito ho dapat ho tayo I'm not saying po na maging, alam niyo ho yun, yung character ho na meron ho ako, ganun din ho kayo. Hindi ho Gusto kong makita ho ng bawat isa na yun hong Diyos na nagbigay ho ng panibagong buhay ho sa atin. Siya yung Diyos ho na kasama ho natin. Hindi lang ho siya basta ho nagligtas ho sa atin sa kasalanan, kundi kasama din ho tayo sa buhay. Kasama niya ho tayong lumalaban ho sa buhay. Kaya nakakalungkot lang ho isipin na meron hong mga tao na along the journey po, tumitigil ho sila sa paglilingkod ho sa Panginoon. Tumitigil ho sila na tumuloy po at lumaban ho sa buhay. Kasi nawawala na ho nakakalimutan na ho nila kung sino ho sila Nakakalimutan na ho nila kung ano ho yung ginawa ho ng Panginoong Hesus para ho sa kanila. And church, this time po kaya may mga times po na hindi ho tayo makatodo ho sa Panginoon. May mga times na hindi ho tayo maibigay ho natin yun ng buong buhay ho natin sa Panginoon.
Kasi nakakalimutan na ho natin kung sino ho yung kasama ho natin. Kung sino ho yung Diyos na kasama ho natin. Kung ano ho yung kaya hong gawin ho ng Diyos sa buhay ho natin. Kaya ho kapag meron hong tinig ho ang Diyos ho sa atin, meron hong sinasabi ho sa atin ng Panginoon, minsan ho nagdadalawang isip pa ho tayo. Lord, gagawin ko ba to? No? Alam ko, Panginoon, nakasama ho kayo, pero sure ka, Lord, ito yung pinapagawa mo sa akin. Ito lang ako eh. Kung titingnan ho natin yung mga tao sa scripture, sila ho yung mga tao po na hindi naman ho sila magagaling, hindi naman ho sila mga aral, pero sila ho yung mga tao na ginamit ho ng Diyos para ho baguhin ho ang mundo. Maipakilala po yun hong, ma-share ho yung magandang balita at makaipakilala ho ang Panginoong Hesus sa ibang tao. Kaya ho kung titingnan ho natin kung sino ho tayo, tingnan ho natin yung buhay ho natin na kasama ho natin ng Panginoon. At lagi ho nating tandaan na I am more than conqueror. Sabihin ho natin, I am more than conqueror. Isa pa po. I am more than conqueror. Yan ho tayo eh. Kaya nga po, tanong ho sa atin, ano po yung mga bagay po na ikinakatakot ho natin gawin para ho sa Panginoon? Ano ho yung mga bagay po na sinasabi ho sa atin ho ng Diyos na, anak, kasama mo ako. Huwag kang matakot na gawin yan. Huwag kang matakot na maglingkod. Huwag kang matakot na tumuloy kahit ikaw na lang mag-isa. Kasi ho sa journey ho natin as Christians, hindi ho laging barkadahan. Okay ho na meron ho tayong mga kasama. Okay ho na meron ho tayong mga life group. At kailangan ho natin yung mga tao ho na yan para sa atin hong pananampalataya. Para sa atin hong journey po, sa atin hong journey ho sa Panginoon. Pero meron ho mga times na ikaw lang. Meron ho mga times, I'm not sure kung na-experience nyo na ho ito, na mapapatanong ka sa sarili mo, Panginoon, tutuloy ba ako? Panginoon, maglilingkod pa rin ba ako? It's not because of dun sa mga nangyayari ho sa paligid, pero minsan ho, kino-question ho natin yung sarili ho natin. Meron na hong question ho sa sarili ho natin, magpapatuloy pa ba ako? Kasi hindi ho, everyday po, praise the Lord. Hindi ho, everyday po is okay. But it doesn't mean po na hindi ho natin kasama ho ang Panginoon. Doesn't mean po na wala na hong gagawin ho ang Diyos para makapagpatuloy ho tayo. Ang Diyos po, ano man ho yung mga bagay po na nararanasan ho natin, personal problems man ho yan, spiritual problems man ho yan, gumagawa ho ng way ang Diyos para ho sa atin. Kaya nga po mga kapatid, gusto ko na maunawaan ho ng bawat isa, yun hong atin hong lakad ho sa Panginoon. No? Ito ay lakad ho ng atin hong pananampalataya. Hindi na ho ito usapan ho kung ano ho yung kaya ho nating gawin. Kung hindi ho, ano ho yung kayang gawin ho ng Diyos sa buhay ho natin. Hindi lang naman ho ito yung malaman ho natin na we are not under the law. Hindi lang ho ito yung malaman ho natin na lumalakad ho tayo sa habag at grasya ho ng Diyos. Pero, kamusta ho yung buhay ho natin? Meron ho bang paglaban? Meron ho bang paglaban ho sa kasalanan? Meron ho bang apoy ho sa puso ho natin na Panginoon magpapatuloy ako no matter what happened? Because I know kasama ko kayo. At walang makapaghiwalay sa akin sa pag-ibig ho ninyo. Yan ho yung Diyos ho natin. Yan ho yung Diyos na kasama ho natin.
Sabihin mo sa katabi mo, yan ang Diyos na kasama natin. At siya yung Diyos na palagi yung tumutulong po sa atin. Siya yung Diyos na palagi yung umaakay ho sa atin kapag dumating na ho tayo sa times po ng buhay ho natin na parang ayaw na ho nating tumuloy. Kung alam ho natin na tayo po ay more than conquerors, ano yung mga bagay na sa tingin ho natin ay hindi ho natin kayang gawin para ho sa Diyos? It's a challenge for us po, Ano ho yung mga bagay po, kapag natutulog ho tayo, ano ho yung mga bagay ho na sinasabi ho sa atin ho ng Panginoon, yun yung mga bumubulong po sa atin ho gabi-gabi na hindi na ho tayo makatulog dahil alam ho natin na ito ho yung bagay na gustong ipagawa ho sa atin ho ng Panginoon. There are times ho na nare-resist lang ho natin kasi meron ho tayong sarili hong plano. Meron ho tayong sarili hong gusto po na hindi ho align dun ho sa gusto ho ng Diyos ho para sa atin. Na we keep on resisting para lang ho makaiwas ho dun ho sa bagay ho na gusto hong ipagawa ho sa atin ho ng Diyos. It's not about, hindi lang naman ho ito about po sa kailangan mong mag-full-time. Ano ho yung mga small steps po na sa tingin ho natin, pinapagawa ho sa atin ho ng Panginoon. Ang dami ho nating open po na ministries. Ang dami ho nating mga, every churches po, kailangan ho natin ng mga manggagawa. At patuloy ho natin ipinapanalangin ho yun. Baka ho dun sa mga nagpe-pray po, na wala pa hong ginagawa ho para ho sa Panginoon, ito na ho yung time para maglingkod ho tayo sa Panginoon. Ito na ho yung time para ho mas maging seryoso ho tayo pagdating ho sa gawain ho ng Diyos. Baka ito na ho yung time na mas maging seryoso ho tayo dun ho sa mga bagay po na ipinagkatiwala ho sa atin ng Panginoon. Kasi hindi lang naman ho tayo basta ho nakakilala ho sa Panginoon. Hindi dito ho tayo para umabot ho ng mga tao. Ipakilala ho ang Panginoong Hesus. Ipakita ho sa kanila na totoo ho ang Panginoon sa pamamagitan ho ng atin ho mga buhay. At yun hong pag-ibig ho na na-experience ho natin, galing ho sa Panginoon, maipadama din ho natin sa mga tao na nangangailangan ho. Nangangailangan ho ng kalinga, nangangailangan ho ng atensyon, nangangailangan ho ng totoong pagmamahal. Wake up call ho sa atin na hindi ho maging passive as Christians. Hindi lang ho masabi ho na nakakilala ho tayo sa Panginoon, pero maging active ho tayo na umabot ho ng mga tao. Ipakita ho natin sa kanila kung ano ho yung, i-share ho natin sa kanila kung ano ho yung ginawa ho ng Panginoong Hesus. At tulungan ho natin sila na lumalim mo sa pananampalataya. Yun ho yung role ho natin. Yun ho yung DNA ho natin as a church to turn irreligious people to fully devoted followers of Christ. To go and make disciples. Yun ho yung tawag ho natin sa Panginoon. Yun ho yung dahilan. Yun ho yung purpose ho natin kung bakit ho tayo nandito ho. Kung bakit ho tayo nabuhay. Bago tayo mag-closing prayer, ho tayo sa Panginoon.
habang inaawit ho natin itong kantahong ito, no? Goodness of God. No? Bakit hindi ho tayo totohanang lumapit ho sa Panginoon? Kung sa mga oras hong ito, nahihiya pa rin ho tayo na umawit ho sa Panginoon, itaas ho yung mga kamay ho natin as a sign of surrendering sa Panginoon. Bakit hindi ho tayo totohanang lumapit ho sa Panginoon Jesus? Siya ho yung gumawa ho ng paraan para ho yung mga kasalanan ho na meron ho tayo ay mabayaran. Siya ho yung Panginoong Jesus na totoong nagmamahal ho sa atin. Na because of Jesus, we are more than conqueror. Because of Jesus, we are forgiven. Because of Jesus, meron na ho tayong panibagong identity. Identity ho mula ho sa Panginoon Jesus. You see, that's God. That's the goodness of God. Na kung iisipin ho natin na sino po ba tayo? Ano ho ba yung buhay na meron ho tayo? This time po, maging seryoso ho tayo sa paglapit ho natin sa Panginoong Jesus. Huwag ho tayong mahiya na umawit ho sa Panginoon. Huwag ho tayong mahiya na itaas ho yung mga kamay ho natin bilang pagsusuko ho ng buhay sa Panginoon. Tayo pong umawit sa Panginoon. Love you, Lord, for your mercy never fails me. My days I've been held in your hands. So wake up, still in my head, I will sing of the goodness
hayaan niyo pong basahin ko po muli yung verse po. As it is written, "For your sake we feast all day long. We considered as sheep to be slaughtered. No, in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. For I am convinced that neither death, nor life, nor angels, nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creations will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus, our Lord." Let us pray. Thank you for your goodness. Thank you for your love, oh God. Napakabuti mo, Panginoon, sa amin ng mga buhay. Kayo ang Diyos in all seasons of our lives. Sa lahat ho ng panahon, kayo po ay kumikilos. Ano man ho yung mga bagay na na-experience ho namin in times of pain, in times of trouble, you are sovereign. You're sovereign in our greatest joy and in our deepest cry. We know, God, that Christian life is not easy. Meron ho itong battle, Panginoon, between flesh and spirit. Kaya Panginoon, pray, continue to help us, guide us, Panginoon. Kailangan ho namin kayo sa amin ng buhay, O Diyos. Kailangan ho namin ang inyong pagsama. We pray, Panginoon, as a church, tuloy niyo kaming bigyan po. No, lagi niyo ipaalala ho sa amin. Kasama ho namin kayo, O Diyos. Ano man ho yung laban po nakaharapin ho namin, personal battles, spiritual battles, even emotional po. Alam ho namin na kasama ho namin kayo. Kayo ang Diyos na magpapatatag ho sa amin para makapagpatuloy ho kami sa amin hong lakbayin kasama ho kayo. Salamat, Panginoon, dahil hindi na ho kami under po ng kautusan na nabubuhay na ho kami dahil ho sa inyong masaganang biyaya. Panginoon, narito ho ang aming buhay. Gamitin niyo ho kami, O Diyos. Gamitin niyo ho ang bawat isang naririto para umabot ng mga tao, O Diyos. May pakilala ka namin sa kanila. Salamat po sa inyong pag-ibig, Panginoon. Ano man po ang panalangin po ng bawat isang naririto, kayo po ang siyang tumugon, O Panginoong Jesus. Sa amin mga manggagawa, Panginoon, alam niyo po ang kanilang mga pinagdadaanan sa buhay. Even our members, Panginoon, samahan niyo sila. Give us wisdom, Panginoon. Paalala niyo palagi sa amin na hindi ho kami nag-iisa. Ang laban ho namin ay laban ho ninyo, Diyos.
Salamat po. Sa inyo po namin ibinabalik ang pinakamataas na po pagsamba. In Jesus' name we pray.